Magandang araw po sa inyo, sa pagpapatuloy po ng ginagawang pag-aaral ng Cavite Studies Center ng De La Salle Dasmariñas, ukol sa serbisyo ng tren sa Cavite. Amin pong tatalakayin sa video na ito ang tinatawag na Manila Naik Line, na naging operational sa mga taong 1912 hanggang 1936. Kaya po simulan na po natin ang ating pag-aaral. Bago po tayo magpunta sa pagtalakay ukol sa serbisyo ng tren sa Manila Naik Line, ay ipapakita po muna namin sa inyo ang kabuuan ng mga linya ng riles ng tren ng Manila Railroad Company sa Luzon sa mga taong 1930s. Mapapansin ang kalawakan ng nasasakupan ng area na nalalatagan ng serbisyo ng tren na umaabot hanggang sa San Fernando, La Union sa Hilaga hanggang sa Kabikulan sa Katimugan. Isa sa mga katangian nito ay ang tinatawag na interconnectivity ng mga linya na ito, kung saan ang Central Station ay nasa Tutuban. Isa sa mga ruta na sinerbisyuhan ng Manila Railroad Company mula 1912 hanggang 1936 ay ang Manila Naik Line. Sa pag-aaral na ito ay ating tutuntunin ang mga daan na minsang dinaanan ng mga linya ng riles ng tren magmula sa Noveleta hanggang sa Naik, at gagawa po tayo ng pagsapantaha sa mga lugar kung saan ang mga istasyon ng tren sa kahabaan ng linya ay minsang nakatayo. Sa nakaraan po nating pag-aaral ay ating tinalakay ang Manila-Cavite Line, magmula sa istasyon ng Zapote at ang mga kasunod na istasyon nito hanggang makarating sa loob ng Cavite City. Magmula sa bahagi ng lumang mapa ng Cavite, na nalalatagan ng riles ng tren ay magpo-focus po tayo sa area ng Noveleta, kung saan makikita po natin na magsasanga ang linya patungo sa noon ay ginagawa pa lamang na Naik Line. Kung gagawa po tayo ng superimposition sa nasabing area, gamit ang Google Earth Satellite Photo ay makikita po natin ang configuration ng kalsada sa lugar base sa minsang linya ng riles ng tren. Makikita po sa area na ating pinag-aaralan, ang dalawang kanto sa pagitan ng Manila-Cavite Road at mapapansin sa isa't isa ang panulukan, na minsang dinadaanan ng linya ng tren mula Noveleta hanggang sa Naik. Magmula po sa panulukan ng Manila-Cavite Road at kanto ng dating linya ng riles ng tren sa Noveleta, makikita po natin ang isang mahaba at makipot na kalsada na bumabagtas hanggang sa bayan ng Rosario, na minsan na dinaanan ng serbisyo ng tren ng Manila Naik Line. Kung gagawa po tayo ng pagtingin sa makipot na kalyeng ito sa street level, lumilitaw na ang kalyeng Labrador Reyes sa Noveleta ang mismong kinalalatagan ng riles ng tren mula 1912 hanggang 1936. Mapapansin din na naputol ang kalsada sa kantong ito ng Kalye Marcelia, dahilan sa may nakatayo ng mga bahay. Kahit na ang bahagi na ito ay natayuan na ng mga bahay ay makikita pa rin sa konfigurasyon ng kalsada, na ito ay kadugtong ng linya ng riles ng tren ng Manila Naik Line. Mula sa mataas na pagtanaw ay makikita po natin ang kahabaan ng dating linya ng tren, magmula sa Kalye Marcelia na nasa bahagi ng bayan ng Noveleta, hanggang sa putol na dulo nito sa bayan ng Rosario. Isang mahalagang dapat na mapansin, na ang mismong kahabaan ng kalsada at ang mismong barangay ay tinatawag na tramo, ay indikasyon na ang kalsada ay minsang naging daang bakal. Mapapansin din na nababakura na rin ang kadugtong na dulo ng dating linya ng tren. Subalit, ang pagiging malapit ng lugar na ito sa mismong pangunahing kalye mula sa bayan ng Rosario at General Trias,
ang pangunahing indikasyon upang masapantahan natin na sa kaliwang bahagi ng kalsada ang istasyon ng tren ng Rosario. Kung muli po nating itataas ang elevation ng satellite view ng Google Earth ay makakagawa po tayo ng isang mahusay na sapantaha sa minsang kinaroroonan ng istasyon ng tren ng Rosario. Mapapansin po natin na mula sa mga hanay ng istruktura na nasa loob ng napapaderang bahagi ng kalye, ay ang konfigurasyon ng pagkakasalansan ay nakaayon sa dating kaayusan ng daang bakal. Sa ganito may posibilidad na ang area na aming binibilugan ang dating kinatatayuan ng istasyon ng Rosario. Ito ay dahilan sa ang malawak na lupain na ito sa bahagi ng Rosario ay naging daanan ng riles ng tren, bago itayo ang refinery ng Philippines Oil Company, sa lugar. Sa bahaging ito ay maglalagos ang riles ng tren hanggang sa isang railway bridge papunta sa bayan ng Tanza. Magmula sa ilog ang kahabaan ng riles ng tren ay didiretso hanggang sa barangay ng Biwas, kung saan minsang nakatayo ang istasyon ng tren. Mula sa istasyon ng tren sa Biwas, ang linya ng daang bakal ay magtutuloy hanggang sa susunod na istasyon sa barangay ng Amaya. Ang lohika ng lokasyon, ang magbibigay sa atin ng sapantaha, na ang istasyon ng tren sa Amaya ay nasa area na ngayon ay nasasakop na ng bakuran ng Amaya Elementary School. Magmula sa istasyon ng tren sa Amaya, tatahakin ang linya ng riles ng tren ang 4 na kilometrong kahabaan hanggang marating ang dulong baryo ng Tanza sa Kanluran, ang istasyon ng Kalabuyo. Ang istasyon ng tren sa Kalibuyo ay isa lamang flag station, o istruktura na gawa sa lumang bagol ng tren, hindi kailangan na regular na huminto ang biyahe ng tren sa ganitong mga istasyon, at tumitigil lamang sa lugar kung magkakataon na may mga isasakay o ibababa na mga pasahero o mga kalakal. Magmula sa flag station ng Kalibuyo, maglalagos na muli sa 4 na kilometrong linya ng riles ng tren hanggang makarating sa panibagong flag station sa baryo ng Timalan. Bago po muna natin puntahan ang panghuling istasyon ng tren sa Naik, ay atin po munang tingnan ang kapanahong mapa ng riles ng tren sa Cavite noong 1920s, kung saan ang mga lokasyon ng mga istasyon ng tren magmula sa Noveleta hanggang sa Naik. Magmula sa istasyon ng Timalan, ang linya ng riles ng tren ay tatahak ng mahigit kumulang sa 2 kilometro patungo sa istasyon ng Naik. Hanggang sa kasalukuyan ay tinatawag pa rin ang kahabaan ng makipot na kalsadang ito na tramo, na nagpapakilala na ito minsan ay naging daang bakal. Sa mapa ng lugar ng Naik ay makikita pa ang layout ng riles ng tren sa barangay Istasyon Ibayo ng Naik. Kung nasaan ang isang turntable, kung saan iniikot ang makina ng tren pabalik ng Maynila. Sa kasalukuyan, ay ito na po ang kaayusan ng kabuoang pamayanan sa area na minsang kinaroroonan ng istasyon ng tren. At inaanyayahan ko kayo na tingnan ang isang lumang litrato na kinuna ni Mr. Arthur Rowe, sa lugar na kinaroroonan ng istasyon ng tren sa Naik noong 1920s.
Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.